Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. At pag-uusapan natin ang isang hari ng alak, Emperador Inc. Babagsak na ba? Kasi may bali-balita po talaga, may chismis na lumalabas po. Pag-usapan po natin! Welcome back. Ayan, Emperador Inc. Na mukhang baka bumagsak ang presyo po nito very soon. Baka po kasi may chismis nga na lumalabas po, no? Okay, pag-usapan po natin. Ito na po, nabasa ko lang po sa bilyonaryo na news website kasi napakagaling po talaga nitong kumalap ng mga chismis. Ay grabe po, no? Kung talagang gusto nyo magmarites sa stocks, dito po tayo tumambay sa bilyonaryo.com. Ang sabi po dito, Andrew Tan's Emperador stock steady. Okay, na-maintain daw niya yung price niya amid chismis. Ano yung chismis na yan? Yung Singapore Wealth Fund, yung wealth fund ng Singapore, yung country na Singapore, no? Plan to divest, aalisin na ang kanilang investment na worth almost $700 million. And ano kaya dollar ito? US ba to o Singapore dollar, no? Stake in brandy and scotch maker. Ayan po ang balita. Ang laki po niyan, 700 million po, no? Ayan. So, Emperador Inc. no, of ultra-bilyonaryo Andrew Tan. Guys, hindi ko po kaano-ano si Andrew Tan. I wish uncle ko siya. Anyways, has so far held firm amid reports that one of the biggest shareholder is planning to get out of one of the world's largest liquor firms. Gusto nang umalis, no? Ayan, EMI barely unchanged. Hindi na bago yung presyo, hindi na tinag sa balita na to, no, of 20.85, no? A day after Bloomberg reported, si Bloomberg pala nagchismis nito, no? Oh, grabe. So pag Bloomberg, medyo seryoso po ito. Malaking website po to si Bloomberg. Isa po talaga sa mga mga nire-respeto na website pagdating sa global na news, no? Sa mga business, no? Reported that Singapore Sovereign Wealth Fund, ayan, parang maharlika lang. Maharlika ng Singapore, no? Si GIC PTE is in talks with financial advisors for a possible divestment. Ayan na po, no, na humihingi na siya ng ng advice, no, sa kanyang mga financial advisor, no. Sana kunin nila ako, sweldohan nila ako ng malaki. All right. Bloomberg's report emphasized that GIC has yet to make a final decision, no. Wala pang decision si GIC on pursuing a sale and any potential deal is not on the immediate horizon. Chismis pa lang ito, no. Parang ganun po, wala pang decision talaga. All right. Ayan, no. So, guys, no, ganitong kalaking halaga, sale of a large position, always not a good sign na may mga ganitong chismis. Usually po talaga, may kasabihan po sila, when there is smoke, there is fire. Imagine nyo po, no, earlier this year po, hindi ko po matandaan kung between January or March nung na-chismis na itong si MPI, no, si MPI ay magde-delist na, magpa-private, no. So yun ang chismis and then nagkatotoo talaga. So mga ganito minsan talaga may katotohanan nito Minsan yung nangangamoy na ganyan, minsan talaga may patay na daga talaga dyan, no. Pag nangamoy, may patay na daga talaga. Pag may smoke, may fire talaga. So hindi po magandang sign yung mga ganito kasi ang laking position po nito, no. Not a good sign, no. Kasi pag ganitong aalis sa isang malaking investor, parang ang sinasabi sa atin, nawalan na ba siya ng confidence sa stock na to? Kasi bakit niya pinasok ito? Bakit siya alis? Kung long term naman, no? Kasi yung mga ganitong malalaking institutional investor, pag pumapasok ito ng position, long term po ito, hindi po katulad ito natin. Tayo po mga retail, no? Kunwari lang tayo na long term, pero sa totoo, hindi tayo totoong long term. Kunwari lang po tayo. Pag kinabugan dibdib natin, no, maalis, iniiwan natin ang stock po natin. Ganun po, pero itong mga to, long term po ito, bakit siya alis? Nawalan na ba siya ng confidence? Or sa tingin ba niya, overvalued na to? Or sa tingin niya ba, marami nang mas maganda pa sa stock po na to? Kahit alin ng pagpilian natin to, parang hindi magandang pangitain. Ano po? Alright. And also, pag may malalaki pong sell order,
hindi po maganda sa technicals po yan. Usually talaga yung technical po niyan, babagsak po talaga yan. Lalagapak po pag may mga ganyang mga large sell order. Ayan po, no? Kasi ito po ang sa ganitong industry po ako nagtatrabaho po, no? Ang mga client po ng aking pinapasukan na kumpanya ay mga mga large institutional investors po, no? Yun. So mga ganyan po talaga. Ito po talaga pag may mga ganyan large sell order, hindi po magandang pangitain po yan, no? Ayan. So as of now, no, maaaring hindi nga gumalaw ang presyo niya, na maintain niya yung 20 pesos and 85 centavos, pero nakakakaba po ito. Kung may hawak po kayo na emperador, nakakakaba po ito. Parang walking time bomb po ang mangyayari po nito eh. Parang nasa bingit ka ng chismis na to eh, no? Alright. Ayan, so tingnan po natin, GIC bought an initial 9.64% stake in EMI for $391 million. Kailan? Back in 2014. Tagal na nito, no? 9 years ago, no? That stake has increased to 12% and is currently valued at 697 million. Grabe po, no? 12%, 697 million. Hindi niya na doble ang pera niya, no, in 9 years, no? EMI is now trading in Singapore alongside its primary listing in Manila. So listed po ito sa Singapore Stock Exchange siguro po, no? Also in Manila. So ganyan, may mga stock naman po na multiple exchanges siya nagte-trade po, no? It's very very normal lang naman po, no? Alright. So they might sell this slowly, no? Kung totoong ibebenta po nila to, kung sa open market po ito, kung sa public market po nila to ibebenta, usually po gagawin po nila to na mabagal na mabagal na mabagal. Aabutin po ng maraming months po ito na magbebenta po sila. Kasi syempre po, pag malalaki po ang order, pag magbebenta ka, ayaw mo na mabenta mo siya at a low price. Kaya pag binagsak mo to ng biglaan, babagsak po ang presyo po nito. Hindi rin po nila mabebenta to ng maayos-ayos po, no? So kung public market po ito, ibebenta po nila to ng dahan-dahan, or maaaring maghanap sila ng another institution na mabebenta nila yung large chunk ng kanilang position. Pero regardless anong gawin po dito, kung magkatotoo po ito, mukhang hindi po ito magiging maganda sa presyo po talaga nito. Talaga makaka-apekto kasi ang laki po na stake po nito, no? Mukhang ganyan po ang mangyayari po, no? Kung lang naman po magkakatotoo po ang chismis po na to, no? Syempre hindi po natin alam ang mangyayari sa future, no? Wala naman po tayong bolang kristal, no? Tingnan lang po natin ng konti ang fundamental. Lumalaki po ang kanilang revenue pero nothing spectacular po, no? From 40 plus billion naging 60 plus billion, no? In 8 years nag-increase ka ng 50%. It's okay, it's okay. Sakto-sakto lang, no? Hindi naman siya impressive, sakto-sakto lang. Happy pa rin naman tayo, no? Ang kanilang income, sakto-sakto lang din naman po, no? Nag-increase naman po, no? Ng mga 60%, mga ganyan, 65%. Pwede naman po. Again, hindi po siya ganun spectacular po, pero pwede na, maganda na rin po, no? Profit margin, maganda po. Mataas ang profit margin, nag-average ng 15% or more than 15%, no? Maganda ang profit margins po ng company po na to, no? And ang debt po nila, kung mapapansin po ninyo, no, nung araw mataas-taas ang debt nila, no, at 60%, ngayon bumaba na po siya, no, at only 25%. Considered po talaga na sobrang strong na po ito. Halos napakaganda na po ng debt level po na ito, no. So kung dito po makikita natin na maganda po na company po ito, medyo solid po ang kanilang fundamentals, medyo solid po, nag-grow naman po siya steadily but surely. Maganda ang kanyang debt, no? Debt level, mababa naman po. Return on capital employed, respectable po, no? Pumapalo tayo ng around 10, mahigit 10% on average po, no? Maganda po, return on capital employed, very good business po ito, no? Kaya lang po, ito lang po ang hindi natin gusto sa Emperador po, no? Medyo mahal po siya. Tignan nyo naman po ang PE ratio po niya at 32.5, no? At 32.5. Ang taas po ng PE ratio po nito. Ba't ganito kataas po ang PE ratio po nito? Samantalang nasa bear market po tayo ngayon. Paano po pag nag-bull market po ito? PE ratio of 60 ba to? Ano ba to? Tech stock ba to? Tech stock ba ito? Or pharmaceutical ba ito? Kasi alam ko, yun lang naman ang mga nagko-command ng ganito. Kasi mabilis po mag-grow ang mga tech stock po, no? Kasi ang tech stock po talaga, napakagandang business po ng tech stock. Pag nag-click po kasi ang tech stock, ang bilis po talaga mag-grow po nun. Kasi hindi po niya kailangan na masyadong kapital, no? Pag nag-click po yun, madali lang magdagdag ng server. Nagdagdag ka ng server, mura lang ang server po. Kaya po, napakaganda talaga negosyo ng mga tech stock kung tsatsambahan, no? Kung talagang magkiklik sa market, no?
Ayan. Pero yung mga ganito, mga normal na business, parang ang mahal-mahal po ng PE ratio na 32, no? At trading at almost 4 times book value. Imagine 4 times book value at trading at 5 times sales. Grabe po, ang mahal po talaga. Para sa akin lang naman po, no, napakamahal po nito. Earnings yield po, no, operating profit po, no, earnings yield, no, 3.63%. Ako po, sa tingin ko, sa palagay ko lang naman po, no, para po sa akin, medyo mahal po ito, no, considering na bear market, kahit po bull market, mahal pa rin po para sa akin po ito. Napakamahal po niya, no. So, yun lang po ang tingin ko po dito. It's expensive, no. Siguro pinasok po ito ng Singapore, no, ng gobyerno ng Singapore ng 2014, no, kasi baka wala po silang makita ng mura noon kasi 2014 mahal po talaga yung stock market kahit saan po kayo pumunta noong 2014. Kaya siguro pinasok din po nila ito, no, and knowing na medyo maganda naman po ang business po, no. Pero kung ako po si GIC, ko po yung Singapore na sovereign wealth fund na kung ako nasa katayuan nila, totoo lang, ibebenta ko din to eh. Hindi po ako magdadalawang isip dito, hindi na po ako maghahanap ng advisor, ibebenta ko po talaga ito at this valuation kasi po ililipat ko na lang po ito sa cheap stocks. Anyways, opinion ko lang naman po yun. No? Yun lang naman po ang ating balita po sa ngayon. Ano pong tingin ninyo dito kay Emperador? Meron ba sa inyo may Emperador po ngayon? Hindi po sa lamesa nyo. May Emperador sa broker, sa account po ninyo. Meron po ba may Emperador po sa inyo? Pa-comment naman po sa baba. Ano po masasabi po ninyo? Again, disclaimer po, lahat po to opinion ko lang. General education lang po ito. No? Hindi ko po kayo dinidiscourage sa Emperador. Bahala po kayo sa buhay niyo. Please do your own research bago po kayo gumawa ng any investing decision. Salamat lagi sa support po ninyo. Subscribe, like, share the notification bell. Magkwentuhan po tayo sa comment section. God bless po. Salamat po sa support. Salamat sa Lord sa another video. Good night. Bye-bye.